Good day everyone. This is Engineer Kevin at welcome sa aking third episode. So this podcast is called Engineer Talks with Engineer Kevin. Although for today, ang kausap natin is isang architecture graduate and then architect in general. So we dive into the world of engineering slash architecture, uncovering the stories, challenges, and innovation that makes it all happens. So let's get started na. So for my guest today, a proud graduate of TSU, Tarlac State University, Yes. now a licensed architect. Pumasa siya ng 2021 and I do believe thriving freelance. No? Pwede natin siyang sabihang Architect Paldo. Ayan, so please welcome our guest, Architect Michael Angelo Pader. Ayan, good day sa'yo, Hi Architect. guys. Architect Mike na lang kasi mas sanay akong sabihan siyang Architect Mike. Hello. So, kamusta? Kamusta, Architect Mike? Hi. Ayan, Ah, alright. masaya. Masaya, Ayan, totally. Masaya naman. Pinipilit ayan. natin maging masaya. Hindi ko ba alam Oo, kung anong profession tong pinasukan ko. Kasi dapat palagi kang masaya. Hindi pwede yung malungkot tayo kasi pag malungkot tayo, hindi tayo inspired. correct. Ayun, no? Maraming salamat sa pagpapaunlak, no? Na giving your time sa aking mini podcast, no? So, let's get started na, no? For my first question, babatuhan kagad kita. How was your journey being a student ng architecture? Sabi nga nila, architecture daw yung architecture, eh. So, how's your journey sa as being student nung architecture ka pa? And then, nakita ko dito yung sinabi mo sa akin from Tarlac State University ka, pero I believe may isa ka pang pinanggalingan. Maybe ikaw na lang magpuna nung kwento. Ayan. Okay, sige. So medyo chismis pala to. Hindi, nung college days ko naman, masaya naman ako. Wala naman ako pinagsisisihan sa kurso natin. Pero may mga doubts ako before na graduate ba ako. Dati, nag-first year ako sa Pangasinan State University. Ayun. Yung journey ko din masaya naman, pero some part of me during that journey kasi, parang may mga back subject ako, may mga bagsak ako. 2 years na, hindi pa ako graduating. Ayan, so, napagtanto ko, siguro, lumipat ako sa sa school kung saan ako nag-graduate sa Tarlac State University. And may mga nahanap ako doon na na-figure out ko na mas nabuboost pa pala yung sarili ko doon. So, it's not, sabi na natin na different school, may kanya-kanyang strength. So, as a student, hanapin mo kung saan ka babagay kasi talaga eh. Hindi siya yung, ay, mas magaling tong school na to. Ay, hindi, mas magaling sa school na to. Hindi eh. Parang ikaw yung part na kung saan ka talaga tutugma. Okay? So, ayun, masaya yung journey. Kahit saang school ka, architecture, basta kung saang school ka man graduate, it doesn't count. Nasa sayo nyo pa rin yan. Yan, kanya-kanyang journey. So, ako nung college years ko, masaya talaga ako. In-enjoy ko lang kahit 7 years. Arky, question lang kasi tinatanong din sa amin to sa mga engineers. Pag ba engineering dapat magaling mag-drawing? So ibahin ko yung question. Pag ba architecture o gusto may architect dapat magaling mag-drawing? Para sa, di ba, nagturo kasi ako noon. Tapos, ang perspective ko noon, ay ganito pala yun, ulitin ko ah. Nung first year college kami, naging grand reunion yung mga naging kalaban ko sa poster making, sa Ah, DSPC, iba't ibang yung mga school. news, mga cartoonings, mga modulo art, mga science festival, at ng mga nakalaban ko dati sa naging kaklase ko sila. Tapos yun, may mga kaklase akong mga bago, mga tahimik lang, hindi marunong mag-drawing, hindi sila ganun kagalingan, pero sila yung mga umuusad. So I figure Mm. out na hindi pala kailangan magaling ka sa drawing, kailangan willing ka talagang matuto. Tapos during nung naging instructor ako, sabi ko sa mga estudyante ko, some of you magaling mag-drawing and few of you nag-enroll dito, baon, gustong matuto. During the journey, mas pumapasa pa sa akin yung mga estudyanteng thriving. Kasi may mga challenge talaga sila. Unlike yung mga natural gifted, talagang marunong mag-drawing nandun na eh. Pero yung mga nakaka-explore sila ng mga bagong techniques, which is a good thing. So, hindi kailangan magaling ka mag-drawing. Meron ka talagang tiyaga. Matututunan mo ang drawing. Hindi tulad ng pagkanta, medyo mahirap siyang matutunan. Pero yung pagda-drawing, mas madali siyang matutunan kaysa sa other arts. So, pagtatanungin niyo ako ulit kung required ba kailangan magaling mag-drawing, hindi. Follow-up question. How broad or how wild
kung gusto mong gamitin yung word na yun, ang iyong imagination para masabi mong pwede kang mag-succeed sa architecture or being architect. Because you mentioned it before sa mga lives mo. Because content creator din to si Architect Mike, na architecture is art as well. So, can you expound on that one, RT? Gaano ba ka-wild yung imagination natin? Ano bang magandang term? For the lack of better term, gaano ba ka-broad? Gaano ka ba, pag kuwari may lumapit sa Okay. yung client, or kuwari ikaw yung magpi-pitch sa isang client, Hmm. ganito yung design ko kasi ito ikaw, ito ako as an architect, ito yung aking forte, or ito yung go-to ko pag ako yung kinuha nyo. Ano, hindi ko alam if magiging issue 'to o hindi. Kapag architect ka, kailangan meron Mhm. kang sympathy, kailangan yung sarili mo Mhm. napupunta mo dun sa tao o kailangan yung Mhm. sarili mo napapakiramdaman mo sa instructor mo, gano'n. Mhm. Yung creativity kasi andiyan lang 'yan. Kapag Mhm. artist ka talaga, lahat ng makikita mo matra-transform mo into something new. Gano'n ka dapat Mhm. ka-creative. Pero in terms of psychological factor, kailangan mong mag-adapt sa needs ng mga client, kung anong requirement ng instructor, kailangan mo ding maging psycho. Sabihin na psychopath. Masasabi mo dati yung psychopath is pagiging creative. Hindi eh. Parang, kunwari, ito yung client mo, so kailangan magpasanib ka sa client mo. Yung tipong, magugustuhan ba ng client ko 'to, 'tong kulay, itong space ba 'to, magugustuhan niya. So You put bago yourself on their perspective or lens nila, or oo. on their shoes, no? Oo, yun. So, kailangan gano'n ka. Hindi ka lang kailangan maging creative, pero kailangan mo maging considerate sa needs ng mga clients and also sa prof mo 'pag student ka pa lang. Mhm. Ayun, so Sige. yeah, Ito, stir dapat na question na lang 'to, puwede mong iwasan, wala ng problema. Kung oo. gusto mong i-edit out ko, i-edit out ko. Pero may mga instances ba na hindi kayo nagkakasundo ni civil, or may mga design ka bang hindi naipasa mo na lang pero hindi mo talaga gusto because nagalaw ng maybe ng isang civil, or maybe ng ibang ibang engineering majors? 'Wag mo nang i-cut, gusto ko mapanood nila 'to. Oh, sige, Hindi, joke. sige. Hindi, Sige. joke lang. Hindi, joke lang. Actually, sa 5 years ko in practice, wala pa naman akong nakaka-debate na engineer, civil engineer, or any other engineering stuff Mhm. or engineering profession. Wala pa naman kasi during design phase, schematic phase, nagpapa-consult na ako. For example, sa CE, tinatanong ko na agad, "Sir, ganito yung distance na gusto ko, 6 meters. I-design mo yung poste ng pang 6 meters yung span." So, doon pa Mhm. lang, doon na nagkakaroon na kami ng pagkakaunawaan na ganito talaga yung gusto kong mangyari. Oo. So, Walang doon ligaw naman na poste sa gitna, 'no? Parang wala. okey. Oo. So, kapag nagpalagay si civil engineer ng poste sa gitna, it's either yes or no, pero wala pa namang nangyaring Wala gano'n. pa, ayun. Oo. In terms of electricals naman, wala pa naman, ayun. Kasi nagtatanong ako, "Okey po ba magdagdag tayo ng loadings dito, magkakaroon tayo ng adjustment, ganito, ganyan." Ayun. So, wala pa naman, wala pa. Wala Wala pa pa akong naman. nakakaaway, wala pa akong nakakasamaan ng loob, wala pa akong Baka ina-unfriend pa foreman, naman. baka engineer kasi, baka foreman meron, wala naman? Wala naman, yung mga Wala naman? nakakaaway ko lang yung mga nanonolot ng mga project, yun pa lang. Ah, wag yun. Oh, Ayun ba, sige. oo. Ayun. Sige. In your 5 years as an architect, freelance architect, gaano na karami yung mga na-handle mong projects, or maybe gaano na kalaki? Ano yung project na hindi mo malilimutan in your 5 years as architect na nagfi-freelance? Ayan. I do believe Sa hindi ka lang five design, years, 'no? Design and build ka, 'di ba? Design and build, oo, 'di ba? Ang ginagawa, oo. design and build, ayan, may mga Mhm. supervisions tayo. So, sa 5 years na yun, lahat naman sila is challenging, eh. Every project, may kanya-kanyang identity. Yun, Mhm. very challenging. Ang nagiging challenge lang talaga dito is kung sino yung client mo dun sa project na yon. Ayun, masaya naman. Yung sobrang challenging ba talaga or nakakaano, hindi ko siya naging project, yung tipong tapos ko na yung drawing,
Saka Mm. nag-back out, tapos sinulot ng iba. Yun yung, Okay. Parang naikwento mo na sa akin 'to. Ito yung oo, okay. Oo, okay. yung tapos na lahat-lahat ng drawings, pirmahan na lang ng kontrata kinaumagahan, tapos bye-bye, gano'n. Ah, 'pag ba Ang kunwari pinag-awayan lang, mm, ang difference lang is yung square meter. Kunwari, ang gusto niya, yung per square meter dapat yung nasa loob ka ng bahay, hindi kasama yung nasa labas ng bahay. Dahil doon, naghanap siya ng iba. So, bye-bye. Hindi ko oo. siya kawalan. Ayun kasi sa mga nanonood diyan, narinig niyo na rin 'tong phrase na 'to, architect, drawing lang 'yan." Pero, sa mga nasa community lalo na sa mga engineering or construction, hindi siya drawing lang kasi marami pa kayong ginagawa besides the drawing, 'di ba? Hmm. Pati yung pagko-collect ng mga tamang engineer sa kung ano man yung ginagawa. I do believe isa kayo kung sa'yo napunta yung project, ikaw yung nanghihila 'no? Bandang May huli. mga kasama nila din talaga akong mga engineers May during allied those professions years. ka na kasama? May mga allied professions na kunwari, Oo. ako may project akong ganyan, hindi naman ako ang magde-design nung bakal, hindi naman ako Mm, magko-compute nung electricals, mm, 'di ba? mm, So ayun, pero during college years kasi may mga minor subjects kami na pinag-aaralan namin yung structural, meron mm, kaming electrical, meron kaming plumbing, meron mm, kaming acoustics, meron kaming mechanical. Lahat 'yun meron kaming subjects ng mm, mga 'yun para during planning, nako-consider namin, dito yung poste, dito pwede ilagay yung panel board, dito ilagay yung toilet, dito ililocate yung septic tank, mga gano'n ba para at least during planning nako-consider na siya. mm. So, mga basic knowledge pero hindi ibig sabihin na meron tayong basic knowledge is okay na 'yun. Sabi nga nila, small knowledge is dangerous. So, Oo, kailangan mo pa rin ng mga allied professional para ma-confirm is tama ba yung ginagawa mo, ayun natanong ko na 'yun. kanina pero hilain ko lang ulit. Kasi nasabi mo 'di ba 5 years kang 5 years ka ng Mm. Archi. Tatanong ko lang sana kung may lumapit ba sa'yo skilled na, "Sir, I've been doing this for 15 years, 20 years. Baka puwedeng ganito na lang ang atake natin." Wala namang gano'n, wala namang Meron naman, may mga nag-check? naggaganon pa rin naman, ginaganon nila ako, pero sabi ko nga, those 15 years na 15 years of experience versus 5 years of latest technology, na ito na yung bago, ito na yung updated, ito na yung bagong mandate of the national build, ibang mga updated Mm, laws, mm, tapos versus sa mga yon. Tapos ito yung mga bagong building materials na hindi na applicable before and noon. So, nai-explain naman siya ng maayos, tapos nako-compound yung knowledge, nagkakaroon ng better solution. So, ayun. minsan kasi hindi naman nakakababa ng pride na mag-step back ka. Ako, 'pag may mga mas nakakatanda experience sa akin, hindi ako bago ako, madami akong idea, hindi gano'n, eh. Mm, Parang, ang ganda ng idea mo sir, pero puwede naman natin i-mix up itong bagong ideas na 'to, mm, baka puwede natin ma-consider. Ayun, oo. Okey. Um, medyo private question pero feel free na ika-cut ko na lang kung ayaw mong sagutin. oo, sige. Per project magkano ang paldo? Ah, 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 ano ba, ah. cut ba? Ano ba, ayaw ba? Okey lang naman. Hindi, bigyan ka lang ng range, wala namang masama, 'di ba? Ah, Basta ako, masasabi ko 'pag nag-architecture kayo, hindi ko ibig sabihin na magiging mayaman ka, magiging katulad ka ni Engineer Kevin, naku bakit 'yan, ako? oo. Ayan, Basta 'pag naging architect ka in the future, nasa diskarte 'yan kung paano mo didiskartehan ang lahat. It's either magkakaroon ka ng 5 digits, 6 digits. Ang swerte mo 'pag nagka 7 digits ka na. Pero para sa'kin na hindi ko madi-disclose, masaya okey lang. akong namumuhay. Ayun. Ayun, So yun the yung point. next Masaya kang namumuhay kasi yung numbers kasi nakadepende yan sa tao kung masaya ka ba sa 5 digits, kuntento ka, masaya ka dun, okey na yun. Basta ako masaya kang namumuhay, ayun. that's the greatest evasion Oo, answer that I've got so far and I will accept it. Ayun, alright. Sige, architect, balik tayo. Puwede mo bang i-explain yung linya ng architecture, yung pag-aaral? Kasi ako nalaman ko na lang na meron kayong apprenticeship, engineer na ako baka kasi ngayon perfect ngayon yung mga senior high school magfo-first year at least alam nila yung tatahakin nila. Ilang years yung BS Architecture,
ilang years bago ka makapag-board exam. Yun yung mga bagay na malalaman na lang nila siguro pag architecture na sila. Maybe you can share that now. Okay, sige. So, 'pag Mhm. nag-enroll ka ng architecture kasi, minimum of 5 years. Bakit ko nasabing minimum of 5 years? Kasi 'pag wala kang bagsak. Ang pinaka-normal years of architecture is 7 years. Ayan, sa school 'yan, pero 5 years talaga, 5 years 'yan. So, 'pag may mga bagsak ka, yung mga nagiging average bago graduate, 7 years talaga. Pero not so complicated, 5 years talaga ang architecture, 2 years apprenticeship, tapos nun magre-review ka na mga 6 months bago ka makapag-take ng board exam. So yun, sabihin na natin 7 years and 6 months bago ka maging architect. Ayun. So Mhm. ako, 10 years in the making, hindi ko yun kinakahiya. Kasi ako, 7 years ako nag-aral ng architecture, 2 years of apprenticeship, tapos pandemic review. Naging 10 years. Pero, ayun, It's masaya worth it naman. naman. It's Ayan, worth it naman. it's worth it. Masasabi kong Ayan. masaya akong namumuhay ngayon. All right. There you have it. Thank you, Architect Michael, for sharing your journeys and insights dito sa aking Engineer Talks with Engineer Kevin na podcast. Anything you would want to share sa future architects natin? Ayun. So, sa mga nagbabalak mag-enroll ng architecture diyan, ang masasabi ko lang ay kailangan meron kayong tatag kasi nga malalang puyatan ito. Ayan. So, kailangan nyo ng strength to carry on. Pangalawa, kailangan din natin i-prepare yung budget natin kasi hindi basta-basta. Hindi ko kayo tinatakot na kapag gusto nyo mag-aral ng architecture, kailangan mayaman ka, nasa middle ka. Ako dati wala din talaga kaming pera nun. Diniskartehan ko lang. Artistic tayo, may mga other ways to earn money para sa ating pag-aaral. So kung nakaya ko, makakaya nyo din yan. Then pangatlo, always put your mind sa pag nag-architectural journey kasi tayo, kailangan mga fina-follow natin, pinapanood natin, more on architectural contents kasi kung anong nafe-feed sa isip natin, yun yung nailalabas natin sa drawings and etc. And most likely, the long journey ahead sa akin, ito yung pinaka-special recipe kasi talaga walang kwenta yung tatlo if you don't have God in your heart. Kasi nga, may mga failures tayo in life, babagsak tayo, susuko tayo, pero if you don't have God sa buhay mo, walang-wala ka. Ayan, sabi nga nila, you can do all things through Christ. So give us strength. So para sa akin, yun yung 4 na timplada para sa success. Parang kung gusto mong maging architect in the future. Yun lang. All right. Thank you sa advice, Architect Michael, and thank you sa mga nanood. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Bye!